So ayun na nga mga idol, magandang hapon sa inyo lahat. Ayun, sa panibagong araw, panibagong video tayo ngayon mga idol. So meron tayo dito mga idol, 3 pirasong item na i-unbox. So siguro, tigi-isang video na lang ito kasi iba-iba naman yung brand nila mga idol. So hopefully, panoorin nyo ito hanggang dulo mga idol. And sa mga sumuporta po sa atin, and sa mga napag-follow sa atin sa Facebook mga idol. So unfortunately, yung Facebook natin nabagsak. So naban na po siya, or parang nagkaroon ako ng 180 days to appeal mga idol ng aking Facebook. So gumawa tayo ng panibagong Facebook account mga idol. Then lahat ng mga buyers natin doon, lahat ng wala mga idol. So wala, hindi tayo makapag-post. So dito na lang siguro sa YouTube tayo nag-post mga idol, din sa Reels ng YouTube. So hopefully masuportahan din tayo dito mga idol sa YouTube. Pero kung magko-contact sa atin, like video call, or possible customer, or interesado sa mga item na binibenta natin mga idol, pwede nyo akong puntahan dun sa ating Facebook, or sa may mga katanungan para makita nyo yung item na gusto nyo mga idol. So puntahan nyo ako dun sa ating Facebook page mga idol. So ilalagay ko yung aking link mga idol sa description box, yung ating bago, and sa comment section mga idol, para dun nyo na ako i-follow naman mga idol, just in case mga idol na may mga gusto kayong kunin sa atin mga idol na mga item. So ayan, so meron din tayo mga idol parating na ganito. So again, ito yung 1.1 liters mga idol na water tank, or saktang-sakto lang na baon mga idol sa hunting. Ayan, kung nakikita nyo mga idol, kalahati ng 1.5 na Coke yung size niya mga idol. So medyo may pagka-chubby siya sa 1.5 na Coke. Pero goods na to. 1.1 liters ito mga idol na tangke. So siguro makikita natin dito, o makikita ko yan mamaya pag nag-blinking ako mga idol. Baka makita ko kung ilang beses to kaya kumarga sa GC Mag natin mga idol. Just in case lang. So try natin yan kung aabutan tayo ng video na ganon. So ito mga idol, marami tayo ditong gagawin. Then sa mga interested din po mga idol, meron po tayong mga for sale na PSP pellet mga idol. So meron tayong mga idol na marami nito. So 7 itong 18.5 grain, tas dalawa na lang po yung ating 19 grain, and meron tayong 18.8 grain mga idol. So yung ibang bigat mga idol is kakaunti lang mga idol. Yung 18.5 talaga yung marami sa atin mga idol, kasi yun ang sinusubukan ko talaga. So mayroon din tayong gagawin na video mamaya mga idol. Subukan natin yung 19.3 grains mga idol. Ito 19.3 grains, kung paano siya tumama sa unit natin mga idol. So tingnan natin yung performance niyan. So ito muna sa ngayon mga idol yung gagawin natin. I-unbox natin ito mga idol. So ayan ang mga aabangan nyo na sunod-sunod natin i-upload, at hopefully magawa natin yan lahat ngayon mga idol na araw na to. So iba-ibang uploads. So yun, tara, simulan natin to. Tingnan ko paano ko to mabubuksan. So sana hindi boring yung unboxing. Tingnan natin yan. Oh, nasira yung box niya. So ito mga idol, meron tayo dito mga idol na Buzzard Optics mga idol. So ito mga idol, bagong-bago ito, na hindi ko pa nakita sa review online. So check natin what's in the box. So ito po yung kanyang pangalan. Ayan. So tingnan natin kung anong nasira lang mga idol yung box niya, kasi yung knob niya mga idol dito ay napakaganda. So okay, meron tayo dito mga idol screw, manual, and meron din tayo dito yung cloth, cleaning cloth. Meron tayo dito knob and pambukas ng ating torch. Ayan mga idol. Meron din siyang free mount. So meron siyang scope mount. Ayan. So meron tayong free na scope mount. Okay. So ang alam ko ito lang tong bibigyan ng free, pero pag bumili tayo nito mga idol next time, wala na po siyang free. So ayan, meron siya ditong sunshade mga idol. Ayan, napakalaki din ng kanyang knob mga idol. So ito yung optics. So buksan natin ito. Try natin. And hopefully kaya natin masilip ito mga idol sa ating scope cam, para makita din natin mga idol yung image quality niya. So try natin yan. Siguro yan. Okay. Ayun. So ito yung kanyang sunshade. Ayan. So meron siyang flip cover. Ayan. So goods na goods naman. Ayan. So ito mga idol, naka 30mm tube, 624 by 56 FFP. So ito napakaganda mga idol. Meron siyang parallax na 10 to infinity mga idol. Ayan. Then illuminated reticle din. Try natin kung may battery dito.
Okay, meron battery. Init mga idol. So, sobrang init. So, tingnan natin to. So, resettable torch dito. Okay. Tingnan natin. Lalaki ng knob niya. Ang ganda ng knob, mga idol, kasi madali mo siyang mahawakan. So, ito yung kanyang quality. Yan. Buzzard Optics. Ito yung kanyang name, mga idol. So, yan. Subukan natin to. Tingnan natin kung gaano kayo smooth and kung paano siya i-operate. Ayan. Okay. So, resettable naman yung kanyang knob. Dito sa side. Goods naman yan. Ayan. Napakaganda. So, yung alam ko ito, zero stop ito, mga idol. Meron itong zero stop. Not sure. Hindi ko pa ganda. Wow. Ewan ko naririnig dyan, mga idol. So, ito mga idol is naka 1/4 MOA. So, naka MOA ito mga idol. Medyo, para sa akin mga idol, kung gusto nyo talaga ng medyo accurate o precise na dialing mga idol, is gusto nyo MOA. So, lalo na sa mga naglalaro mga idol. So, MOA yung hanap nila. Then, sa mga, syempre, sa mga long range shooters naman na gusto naman mabilis makarating dun sa madial yung kanilang target sa long range mga idol, gusto nila MRAD. Kasi yung MRAD mga idol, madali po siyang ihabol sa long range. Ayan. So, yun, balik natin dito sa zero. Ganda. Tingnan natin yung smooth, yung smooth ng, ang smooth ng magnification niya mga idol. Ayan. So, try natin to. Yung parallax niya, ganun din, smooth din. Saktong-sakto lang na medyo may pagka-stiff, pero para sa akin smooth ito mga idol na kanyang parallax kasi mas stable siya, madali mo siyang maigalaw. So magagalaw mo na yung parallax pero hindi mo magagalaw yung scope mismo kasi merong scope or scope na napakatigas ng parallax. Ang ganda ng glass. Ay, ang ganda. Ang ganda ng glass quality niya mga idol, napakalinaw. So hopefully, makita natin dito mga idol sa video mga idol yung ating glass quality nito. Sasalpakan natin to ng ating night scope cam mga idol. So andyan, ang ganda din ng kanyang ocular lens mga idol. Ayan, yung adjustment niya. So halos napaka-smooth lahat. Ayan. So meron siyang serial number dito sa lalim. So napakaganda. So pakinggan natin mga idol yung kanyang dial. Napaka-crisp. So ito naman. Napakaganda ng kanyang tunog mga idol, napakaswabe sa tingnan yung glass quality. Dito naman parang may goma siya dito. Ay hindi naman pala. Kala ko may rubber. Yan. Yung iba kakaiba yung kanyang ocular adjustment kasi meron siyang grip. Yan, napakaganda. So meron din siya ditong ilalagay na pwedeng ilagyan ng knob para mas madali mo siya, pero napaka-smooth niya. Napaka-smooth. Napakaganda, napakagara mga idol. So sa mga interested dyan, for sale po ito mga idol, pwede na ako PM para sa price nito mga idol. Yan. Napakalupit. So subukan natin to, lagyan ng scope cam. Hopefully may mag-fit dito yung ating scope cam. So 6-24 by 50 pala, sorry, hindi 56. So 6-24 by 50, ayan, yung FFP. Yan, napakaganda. Saktong-sakto mga idol sa hunting. Yan. So try natin to mga idol. Stay tuned lang sa scope cam. So ayun na nga mga idol, try natin itong Buzzard Optics mga idol kung gaano siya kalinaw mga idol. So actually nagawan ko na dapat ito ng video kaso iba yung record dito kaysa sa silip. So ngayon susubukan natin mga idol na yung camera mismo, yung sisilip dito sa likod pag nakita natin to. Dito tingnan lang natin kung paano gumalaw yung kanyang torch mga idol, kung paano yung kanyang clarity dito mga idol, yung reticle. So para dito natin makikita lahat. Pero pag
pag gusto natin makita yung mas maganda talagang image, yung silip ng mata mga idol, yan ang gagamitin natin. So, stay tuned lang mga idol. At ito yung Bosworth Optics. So, for sale po ito mga idol. Meron lang damage yung box. So, for sale po siya. Ito po siya 6 to 24 by 50 mga idol. So, subukan natin ito. Tingnan natin dito sa range ng... So, maghanap na lang tayo dito ng random distance. Tingnan lang natin kung hanggang saan siya lilinaw mga idol. So, pag may nakita ako dito na medyo nag-iba na dito sa aking camera, yan ang gagamitin natin. Kasi pag nag-zoom tayo mga idol, lalo na sa ibang distance, pag nag-zoom tayo, nagkakaroon ako dito ng parang fog effect or nagko-fog siya dito. Gawa ng, hindi ko alam kung ano yan mga idol, sa camera natin, yung alignment siguro ng glass, umiiba na. Pero pag sinilip mo siya dito mga idol, wala yun. So hopefully makita natin gamit yung camera mga idol, na pag naka-encounter tayo dito ng medyo foggy, silipin natin dito. Kasi ang linaw nito talaga mga idol. So, ang ganda pa. Yung isang nagustuhan ko dito mga idol sa scope na to, yung parallax niya mga idol, pwede kong maisabi na true. So, yung parallax niya mga idol, so napakalapit niya, hindi siya ganun kalayo mga idol. So, sa na-experience ko na ganitong scope, yung Discovery mga idol, yung Discovery Optic na LHD ko, yun ang maganda kasi isang galaw mo lang, pag sinabing 70 yards, malinaw siya pag dinagay mo dyan sa 70. Pag dinagpasan mo ng kaunti mga idol, magbo-blur siya. So, mas madali mong ma-identify kung asan yung distance mo. Or kung tama ka. Or halimbawa, nag-range ka, ilagay mo lang siya dun. Mas madali mo na siya ma-engage. So, etong mga idol is 78 yards. Try to record tayo. Ayan, start recording tayo. So, eto magnification natin is nasa 6. Ayan, 6 times magnification. Makikita natin dito mga idol yung ating reticle. So hopefully napalinaw ko na yung reticle natin at linagay ko dito sa 4K. So try natin yan i-zoom. Itong 78 yards. Yan. So kung napapansin natin, dumilim na naman siya mga idol, try ko. Kasi yung nangyayari dito sa akin is yung aking camera mga idol parang nagkukusa siya mag-adapt ng image. Try natin. So, subukan ulit natin ilayo. Yan. Silapit ulit natin. Yan o. So, sa sagad na magnification, nagkukusa siya mga idol na dumilim. Ayaw talaga ako nito patapusin ang video. Pero pag sinilip ko dito, goods na goods yan mga idol, napakalinaw. So mamaya titingnan natin yan. So babayaan na muna natin yan. Huwag muna natin sagarin yung 24 times siguro dito. Ayan, oh. So hanapin natin yung image, yung malinaw niya. Ayan. So ito mga idol, 78 yards sa oops, muntik na. Sa 13 times lang na magnification. Ayan, 13. Dito pwede pa tayo dito. Ayan. So hanap tayo ng ibang distance para mai-compare natin yung kanyang image and subukan natin yung kanyang torus dial. So ito mga idol, 119. So yan. So lalagay natin dito 100 malapit sa, lagpas ng konti sa 100. Ayan. Ayan, oh. Nakita natin yan mga idol. So siguro dahil sa ulap parang uulan, kaya wala tayong masyado nakikitang liwanag. Anyways, ito yung reticle niya mga idol para sa kalaman mga idol yan. Napakaganda ng reticle niyan. Napakalinaw, napakalinis. Tapos ang liit ng center dot niya. Yung floating dot niya, ang liit mga idol. So try natin to ikutin na torus. Tingnan natin kung saan naabot. Pero alam ko dito mataas yung ano nito. Ano. Try lang natin yung alignment niya. Layo. Agad.
malayo mga idol yung kanyang travel. So nagagalaw ko lang yung unit natin. Ang ganda ng travel nito. So hindi pa siguro ito pinakamalinaw niya. Ito na. Ito na yung para sa mata ko ah. Hindi gagalaw yan. So try natin naman dito sa left. Nakalapata ko. Yan. Layo. Ang layo. Ang ganda lang. So ang layo niya mga idol, kung titira natin or i-dial ko yan, walang problema siguro mga idol, kahit may cant ka dito or kahit medyo misalign, masisiro mo yung unit mo dito mga idol. So ayan, ito naman yung 200 plus yards mga idol yan. So dito try natin to i-zoom dito. Didilim talaga siya. Didilim. Siguro ko sa alignment ng aking scope cam. Try natin galawin yung scope cam. Ilayo ko ng kaunti. Pag ayaw talaga, yan ang gamitin natin para. Ayaw talaga. Ayaw niya. Ayaw niya. So, ayaw niya. Subukan natin mga idol, silipin gamit yan na camera. Tara. Yan, subukan natin hanapin yung So kung dito mga idol, nahirapan lang ako mga idol i-align. So mapapansin natin dyan yung gilid ng ating scope mga idol, wala po siyang yung parang double image o pag sinilip natin yung scope. So ganyan yung full reticle niya at siguro nasa 16 times magnification ito na ginamit natin sa 200 yards. So nipis lang talaga ng reticle niya. Try ko isagad yung aking magnification. Try natin. Ayan o. So kaya ko lang sana ito ma-focus ng maayos. Ayan, wala kasi akong scope cam na cellphone ang gamit. Yun ang ganda. So sana makuha ng maayos to. Yung liwanag niya, yung image. Pag dito tayo sa medyo may distance, wala, hindi kailangan ilapit ko talaga, hindi makikita. Tingnan natin yung buong reticle pag binaba na natin yung ating magnification. Tingnan natin kung gaano siya kaganda. Hirap. Yan o. Glass clock. Putik talaga. Hindi ko makuha ang buo. Hirap. Taas natin. Makakabad trip. So hindi siya ganun kaliit mga idol. Kumbaga makikita mo pa rin yung inyong reticle. Kahit nasa mababang yun, wag kang gagalaw. Ayan o. Ang ganda. Tingnan nyo naman mga idol yung paligid niya. Solid. So wala akong nakikita ang mahirap na vibration dito sa mga gilid.
Meron ng kaunti sa taas pero siguro sa camera ko yan. Kasi pag sinilip ko yan, wala yan mga idol. Ito naman yung kuha ng yan, sa screen. Ayan. So ito mga idol yung unit. Ayan. Ito yung Buzzard. Ayan. Buzzard Optics. So napakaganda. Napakalito. Kailangan ko lang dito i-zoom para mailagay siya dyan. Ayan. Ayan. Para mailagay ko dyan. So ayan mga idol, sa mga interested o sa interested nitong Buzzard mga idol, open po ito para i-purchase. So for sale po ito. Ilalabas natin ito ng 13 mga idol. So kung ikaw interested ka, so pasensyahan nyo na ako, hindi ko talaga makakuha. Wala akong scope cam na gamit cellphone mga idol. Yung mga cellphone natin kasi makakapal. So mabibigat yung mga pang outdoors yung gamit nating phone mga idol. Kaya wala pong tatagal na cam holder para sa camera o sa cellphone. Ayan. So ito yung gamit natin. Ito naman nakafocus naman siya. Kaya medyo nahihirapan din ako para makita yung bilog mga idol. So pero okay lang. Maganda sana ito. Malinaw. Kung sa malinaw mga idol. Pero yun nga. Iba yung focus niya dito sa ocular tube. So kailangan kong galawin yung ocular lens o i-adjust para lang maipatas ko ito dalawa. So hindi ko na yung gagawin mga idol. So ayan, na-explain na natin sa intro at napakita rin natin dito yung image quality niya mga idol. So upon testing ko dito mga idol, napakalayo ng kaya nito abutin na malinaw. So siguro dagdagan ko pa ng footage. May nakita ko dito parang poste o parang sa kuryente yung malayo nito. Hindi ito abot mga idol ng rangefinder ko. Subukan ko lang. Yung nyug lang yung naaabot hanggang 500 meters lang to eh. Hindi to nakakaabot ng 600. Anyways, sobra yan. Siguro mga 1 kilometro na layo nun. Try natin kung kaya ko pa masilip dito. I-upload, ilagay natin dito. So, ayun. At sa mga naka-follow sa atin o PM nyo na lang ako sa number natin. Lalagay natin dito. Sa buong video natin yung number natin mga idol para dyan nyo na lang ako i-message para just in case na interested kayo mga idol, punta tayo sa Facebook natin. Ayan. At paiba-iba yung Facebook at nagugulo pa. Ang gulo mga idol ng Facebook. Paalis-alis yung kanilang lagi kayong nababan mga idol. So kahit wala kang ginagawa, baban ka. So ayan mga idol. Thank you. Yung susunod natin sa video na to mga idol, yung kukunan naman natin ng footage na ganito mga idol is yung Python. So ito din mga idol. So kung ma-upload ko man, ito din for sale din ito mga idol. So nilalabas din natin ito. Ayan. So 5 to 25 by 50 mga idol, 34mm tube ito. So ilalabas din natin to. Gagawin ko lang din siya ng video dito mga idol na ganito din. So hopefully kung gusto niyo makita yon, panoorin niyo yung next upload natin. Then meron din tayo mga idol Athlon 10 to 40 by 56 mga idol doon, yun sa likod. Ayan. So yun naman para sa atin mga idol. Pero kung interested ka mga idol na ang ganong klaseng scope mga idol, medyo pricey lang talaga etong Rayton tsaka yung Athlon. So pero kung interested ka, good for shooting, target shooting VR. So kung gusto mo, pwede nyo akong i-PM mga idol. Maghihingi lang talaga tayo ng down. So kasi medyo pricey siya. So ayun, stay tuned lang mga idol. At etong video ng Buzzard hanggang dito lang mga idol. Take care. God bless. Peace out.